Maging negosyante ako basta porsigido at desidido ako. Kanegosyo, ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na gusto mo nang magnegosyo? Pero natatakot kang magsimula dahil kulang ang puhunan mo. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang 100 pesos pwede maging simula bagong buhay mo? Hindi mo kailangan ng malaking kapital para umasenso. Kailangan mo lang lakas na loob na magsimula. Kaya tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng mga negosyo ideas na swak, maliit ang puhunan dahil gusto kong mapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong kumita kahit simpleng diskarte lang ang meron ka. Tandaan mo ito kanegosyo, ang totoong sikreto ng successful na negosyante hindi nakabase sa laki ng kapital. Nasa attitude mo yan. Nasa sipag mo, nasa consistency mo, at nasa willingness mong magsimula kahit maliit lang ang meron ka. Sa totoo nga kanegosyo, mas okay ngang maliit muna ang puhunan mo sa umpisa. Bakit? Dahil kung magkamali ka man, hindi sobrang sakit. Hindi ka kaagad malulubog sa utang. Ang goal mo sa umpisa, hindi agad yumaman. Ang goal mo ay makapasok ka sa laro ng pagninegosyo. At kapag nasa laro ka na ng pagninegosyo, doon mo mararanasan ang kabiguan, pagod, hiya, at minsan, rejection pa ng iba. Pero kanegosyo, ang kabiguan hindi kalaban. Training yan para maging matatag ka nga negosyante. Kaya kanegosyo, huwag kang matakot magsimula na maliit. Ang nakakakatakot, yung isang taon na ang lumipas, hanggang balang araw ka pa rin. Kaya tara, simulan na natin magluto. Ang negosyo natin today ay hotdog fried crunch. Ang produktong ito ay pili natin simulan sa kapital na 100 pesos. So kanegosyo, magsimula na tayong magluto ng ating hotdog fried crunch. Ang kailangan lang natin nito ay ito, 3 hotdog, 2 egg, 6 na loaf bread. Panghuli, yung bread crumbs natin. Yan. So, kanegosyo, ang cost nito is below 100 pesos. So, magsimula na tayo. Kanegosyo, ang una natin gawin ay ipa-flatten natin yung mga, ano natin. Ito. Pa-flatten natin. Okay? Gamit ng ating rolling pen. Okay, yan. So, meron na tayong ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bread na na-flatten natin. After ito kanegosyo, yung hotdog naman, pipil off natin. At dito na ako mag-cut. Let's cut it to half. Okay, yan. Okay. So, simple lang kaya ang gagawin natin kanegosyo. No? Gagawin natin. This is what we'll do, no? I-roll natin ganyan. Ganyan, no? Para nag-wrap tayo ng lumpia. Okay? So, kanegosyo, ito na po yung hotdog natin. Okay? So, ang second procedure ay magbabatal tayo ng itlog. Timplahan natin, no? So, maglagay ako ng yan, granules. Okay. Lagyan tayo ng iodized salt. Lagyan tayo ng black pepper. Okay? Babatin natin. After nito kanegosyo, ito po ay cut natin. Okay? So, ikakat natin to. Ayan. Ayan. Itutuhog natin. Ito. Ayan. Ito naman. Tuhog natin. Okay. At ganyan. So, ito yung produkto natin, ha? Parang ganyan na. Okay.
So kanegosyo, ito na yung nagawa natin. Nakagawa tayo ng 11 pieces ng hotdog fried crunch. Okay, hotdog fried crunch. So ang gagawin natin ito ay i-dip natin siya sa egg natin. Okay, dito. I-dip natin siya. Ang gagawin natin ito, ilulubog natin siya dito. Yan, yung egg ha. Yan. Yan natin siya sa breadcrumbs. Okay? Yan. So may sobra pa tayong egg. Saka may sobra pa tayong breadcrumbs. Tingnan natin, no? Ito na yung nagawa natin. And we are ready for frying. Okay? So magpa-fry na tayo. Nagpainit tayo ng oil dito. At mag-start na tayo mag-fry. Okay? So, tingnan natin nung mainit na. Okay, at mag-start na tayo mag-fry. Okay? Yan. So, kanegosyo, ito na po yung hotdog fried crunch. Okay? So, napakayami po. Hotdog fried crunch. Let's eat. I want chicken. Okay. Ano ako hotdog? Ha? Yummy? Yummy? Kanegosyo, napakasarap po. Saka, mabenta mo ito na 15 pesos. O pwede rin, 20 pesos each. Okay? Malaki yung tubo mo. Good. This is good, no? 11 pieces po ang nagawa natin. So, kanegosyo, kung yung hotdog fried crunch natin ay maibenta natin to 20 pesos each, mayroon tayong kita na 220 pesos sa 11 pieces na hotdog fried crunch. So, ang kita natin doon, mayroon tayong kita 120 pesos. Sa each product, magkaroon tayo ng profit na 10 pesos na profit each. Malaki pala yung kita natin pag maibenta natin yung lahat. So, kanegosyo, yung ginawa natin ay parang simple lang, di ba? May existing na produkto, pero ni-level up natin yung produkto, okay? So, parang yung simple na hotdog, niroll natin sa bread, at nilagay natin ng stick, na-level up yung produkto. Sa pagtikim ko sa hotdog fried crunch, talagang masarap siya, no? Malutong sa labas, masarap rin sa loob. At siguradong patok sa bata ito at sa matanda. Okay, maraming bibili nito. So, sa halagang 100 pesos na kapital, nakapagsimula ka na agad. So, ang susunod na challenge kanegosyo, hindi sa paggawa, kundi paano mo ito ibibenta. May tips ako ibigay sa inyo kung paano ito gagawin.
No? Maybe, ang unang customer mo, mga kaibigan mo. Okay? Ilako mo to sa mga kaibigan mo. Sabihin mo sa kanila, oy, bumili kayo dito sa akin ng hotdog fried crunch. Okay? Sure ko, bibili sila kasi kaibigan mo sila. Gusto nila silang sumuporta sa'yo. Ang sunod na market mo is, ibenta mo to sa kapitbahay mo. So, kapag nasarapan sila, unti-unti kang makilala. Then, kanegosyo, pag marami ng bumabalik na customer, pagtitinda mo, maybe maglagay ka na ng maliit na table sa harap ng bahay nyo. Doon muna yung simula. So, sa harap ng bahay nyo, or doon ba sa kalye, lagay ka lang ng table, magbenta ka doon. Or i-display mo yun ng maayos, no? Kung magbenta ka, lagyan mo na ito ng ngiti. Ay, magandang customer service. Kanegosyo, sa negosyo, ang pinakamahirap talaga ay yung unang hakbang. Pinakamahirap talaga yung pagsimula mo. Kaya, kapag nasimulan mo na, maniwala ka, no? Maadi ka sa pakiramdam na kumikita gamit ang sarili mong diskarte. Kaya ano pang hinihintay mo kay negosyo? Huwag mong hintayin ang perfect na panahon, okay? Huwag mong hintayin na yumaman ka bago ka magsimula ng negosyo. So ang gawin mo, mag-execute ka na. Dahil baka yung 100 pesos na capital ang simula ng future business mo. So kay negosyo, simulan mo na. See? Pwede. Yummy? Yummy? What cheese are yummy? Yummy! Yummy! Yummy.